Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. May isang online lending app naman tayong a-applyan ngayon guys. Bagong release daw ito sa Play Store. So ngayon, i-download muna natin ang loan app na ito. I-search natin ang Credipira. So ito po yun guys, Credipira Quick Cash Loan. So retailer product pala ito ng JUL Zara Lending Investors Corporation. Parang familiar ang lending company na ito. Ito yung mga loan app na nambubudol sa Facebook. Yung nangihingi muna ng GCash bago ang disbursement. So tingnan muna natin ang kanilang about this app guys. Scroll down lang natin. At ayan po guys, bago pa nga ito nirelease dito sa Play Store. Noong December 3 pa lang, 2025. Last month pa lang po. So ngayon balik na po tayo doon at tingnan muna natin itong kanilang ads. Cash when you need it. Pick your loan stress-free. Connect and receive. Your loan, your control. Support that cares. So ngayon guys, i-install na natin. At habang installing pa po siya guys, tingnan muna natin yung mga listahan sa mga registered loan app sa SEC o sa Security Exchange Commission kung nasa listahan ba itong lending company na ito. So hanapin natin dito ang JUL Zara Lending Investors Corporation. So ito po siya guys, rehistrado po siya. So ngayon, balik na po tayo doon sa Play Store. At ayan po, install na po siya. So ngayon, i-open na natin. So ito po ang kanilang information collection policy. So i-click na natin itong agree. I-click natin itong while using the app. So hiningin na niya ang aking active mobile number. And then pindutin na natin itong let's go. At ayan po, may na-receive na po akong OTP. At ipapakita ko po sa inyo guys kung anong pangalan ang nagpadala ng OTP. Leftland SMS po ang pangalan ng nagpadala guys. Hindi po ang Credipira mismo. Ang daming ganap ang mga lending company na to. So ngayon nilagay ko na dito ang OTP na sinend nila. Upload SMS information and image information. So i-click na natin itong accept. At ayan, dinala na po tayo dito sa dashboard na may nakalagay na maximum amount 50,000 pesos. Term na 91 days plus. At interest rate na 0.05% per day. So ngayon, i-click na natin itong apply now. So dito na po tayo magsimula mag-fill up ng form. So ito po yung mga personal information na hingiin nila guys. Una dito ay itong mga katanungan. How many online loans do you have currently? How many times you borrowed money before? So zero lang po lahat ang ilalagay ko dito guys. Longest overdue days. Education level. So itong high school ang pipiliin ko. Types of housing. Itong owner occupied ang pipiliin ko. Marital status. So itong single. Next pa itong monthly expenses numbers only. So ang ilalagay ko po dito sa monthly expenses guys ay 5,000 pesos. At dito sa contact information ay hingiin po nila ang ating email address. And then dito sa work information, kung anong industry ang ating trabaho. Ang pipiliin ko po dito ay itong other. Next pa itong payroll period ay itong twice per month ang pipiliin ko. At sa monthly income ko guys ay itong 15 to 20,000 pesos. And then dito sa next payday, ang pipiliin ko dito ay itong January 15. And then dito sa employment status itong full-time. At may mga optional dito sa baba guys. So pwede natin itong fill upan, pwedeng hindi. So pinilapan ko na lang guys para sure approve daw. So pangalan ng kumpanya natin pinagtatrabahuan. And then number of children. And then dito sa pinakababa ang ating Facebook link. So mga optional lang po iyan guys. So ngayon pindutin na natin itong next. Next po hingin po nila ang ating mga reference contact. So mga emergency contact po ito guys. So 3 reference contact po ang ni-require nila. At ang ni-require po nilang relationship. At ang mga ni-require nilang relationship ay contact info ng ating mother, father, o ang ating brother, sister, pwedeng contact ng ating mga friends at ang colleagues. Ipa-fast forward ko na lang po ang pag-fill up dito guys ha. At ayan po, napilapan ko na lahat. So pindutin ko na itong next. And then pindutin natin itong allow. So ngayon, mag-submit na po tayo ng valid ID. Ito po yung mga valid ID na tinatanggap nila guys. National ID, Postal ID, TIN card, PhilHealth ID, SSS card, voter's ID, driver's license, passport at UMID card. So ang pipiliin ko po dito ay itong aking driver's license. And then i-click ko na itong may camera icon para mapicturean ko na po ang aking valid ID. And then pipiliin ko po itong camera. Pindutin natin itong while using the app. Ipa-fast forward ko lang ito guys ha. At ayan po, tapos ko na pong napicturean. At automatic na pong nakalagay dito ang aking ID number, date of birth at ang aking gender. So nadetect po ng kanilang system ang mga detalyeng yan. So kailangan ko pang fill upan itong aking first name, middle name at ang aking last name. At ayan po, napilapan ko na lahat. So i-click ko na itong next. So ngayon, magsi-selfie na naman ako. I-click lang natin itong start. Ipa-fast forward ko lang guys ha. At ayan po, tapos na po akong mag-selfie. Next po ay kukunin na po nila ang ating withdrawal account. Kung saan po natin ipapadisburse yung pera na utangin natin dito kung sakaling ma-approve tayo. Dito sa e-wallet, ito po yung mga e-wallet na pwedeng pag-transferan ng ating utangin dito.
GCash, Pimaya lang po at GrabPay. Ang pipiliin ko dito guys ay ang aking bank account. So ito po yung mga bangko na pwede nating pag-transferan ng pera na utangin natin dito. So ang pipiliin ko po dito guys ay ang aking PS Bank account o Philippine Savings Bank. And then ilagay ko na po ang aking bank account number dito sa baba. And then i-click itong next. And then click itong confirm. So binalik ako dito sa dashboard guys at pinapapili na po ako kung magkano raw ang aking utangin. Ang in-offer na sa akin guys ay mula 1,500 pesos hanggang 4,000 pesos daw ang maaari kong hiramin. At may tatlong term pa po akong pagpipilian. Itong 15 days times 2 terms, 15 days times 3 terms, at itong 15 days times 4 terms. So i-reviewin natin ito isa-isa guys ang kanilang repayment plan. Itong 15 days times 2 terms ang uunahin natin. So ito po yung buong detalye niyan. So kapag 4,000 ang utangin natin guys, 2 periods po natin yan babayaran. At ang mababayaran natin kada period ay 2,599 pesos. At kapag i-add po natin yung dalawa, ang equal po niyan ay 5,198 pesos. So ang tubo sa 4,000 pesos guys ay 1,198 pesos sa loob ng isang buwan po nating pagbabayad dahil 15 days ang per term. Huwag na nating isali itong 3 period, iniimi lang yan. So kapag itong 15 days times 3 terms ang pipiliin natin, ay 3 periods din nating babayaran ang 4,000 pesos. So 45 days po yan, 1 month and 15 days. So ang mababayaran natin kada period guys o kada due date ay 1,872 pesos. At dito sa pangatlong period ay nagiging 1,874 pesos na po. At kapag i-add po natin yung tatlo, ang equal po niyan ay 5,618 pesos. So ang naging tubo lang sa 4,000 pesos ay 1,618 pesos lang po sa loob ng 45 days po nating pagbabayad. At kapag ito namang 15 days times 4 terms ang pipiliin natin guys, ay 4 periods po natin siyang babayaran. So 2 months po yan. At ang mababayaran natin kada period ay 1,479 pesos mula 1 period hanggang 3 periods. Pagka 4 period guys ay 1,481 pesos na po. At kapag i-add po natin yung apat, ang equal po niyan ay 5,918 pesos. So 1,918 pesos lang po ang naging tubo sa 4,000 guys sa 2 months po nating pagbabayad. Okay naman po siya kung ikumpara natin sa mga nakaraan kong i-review na mga online lending. Ang delikado lang dito kung buo po ba yung matatanggap natin. Kasi hindi po nilagay dito kung magkano ang marireceive natin kung sakaling ma-approve tayo. Baka pag-disburse nila sa pera ay napakalaki yung binawas. Nako, dyan tayo mabubudol. So ituloy ko ito guys para magkaalaman na ito sana ang 15 days times 4 terms ang pipiliin ko. Kaya lang nakalock pa po siya, hindi pa po siya pwedeng gamitin. Hindi pa clickable itong get cash dito sa baba oh. So ang pipiliin ko na lang na term ay itong 15 days times 3 terms. At dahil itutuloy ko ito, i-click ko na itong click to get cash. At ayan po, processing na po siya. At ito na po ang order details. Reviewing, please wait. Wait 5 minutes for approval. So pinalagpas ko muna ng 5 minutes guys. After 5 minutes, pagbalik ko sa aking Credit Pera account, ito na po yung result. Ni-reject na naman ang ating application guys. So wala po akong maipapakita sa inyo guys kung buo po bang matatanggap natin o may bawas ba. So doble ingat po talaga sa pag-apply sa mga ganitong klaseng ula guys. Yung hindi nagsasabi kung buo bang matatanggap natin o may bawas ba. Baka masashock na lang tayo yung na-receive natin, kalahati na lang sa niloan natin. So that's all for today guys. Please like and share this video para ma-aware din po ang iba. And don't forget to subscribe my YouTube channel for more reviews sa mga naglalabasang ula ngayon. Thank you for watching. God bless us all. Goodbye.